Buo pa talaga ang loob mo. Buo po kasi ang tiwala ko po sa Panginoon. Kasi kung deserve po ko para matanggap yung pat na yan, pagkakaloob po sa akin yan. Kahit anong mangyari, Pat ang pipiliin mo? Total, marami pa naman pagkakataon kung sasakali. Pero kung pagkakaloob yan sa akin, palagay ko hindi mababago yan kung talagang makukuha ko yan. Talagang, kahit anong mangyari, Pat ang pipiliin mo. Kahit sabihin namin na ang lipat ay 50,000 pesos, Pat o lipat? Actually, nagdadalawang isip na po ako. Kasi, Pero kung naniniwala kang kaya mong sagutin ito, kuya, kasi kanina, binibigla mo kami at ikinatutuwa namin na tama ang mga isinasagot mo. Wala ka pang maling isinagot sa araw na ito. yun nga po Kaso pinag-iisipan ko kasi yung assurance din po na kailangan ko ng financial Para sa akin kung pag-iisipan ko, malaki na po yung 50,000. Pero kanina sinabi mo, Malaking bagay naniniwala na po yun. ka sa Panginoon na kung Opo. ibibigay sa'yo, ibibigay sa'yo. Ano nangyari sa pananampalataya mo ngayon, Ding? Nadagdagan lamang ng 25,000 yung i-offer kanina, nagbago na ang paniniwala mo sa Diyos? Parang dinobli na po kasi. Yung... So 25,000 pesos lamang pala na karagdagan ang magpapabali ng tiwala mo sa Diyos. Pero di pa po ako yun sure. Pinag-iisipan ko pa rin kasi wala pa naman po yung talaga. Di pa ako totally clear. Ang kailangan ko lang po madama ko talaga sa puso ko na kung sasagutin ko ba talaga yung tanong o tatanggapin ko na yung halaga ng 50,000. Pat o lipat? 150,000 pesos! Paalala ko sa iyo ha, mula nung nagsimula tayo, wala ka pang maling sinasagot. Parang malalim ang kaalaman ni Kuya Ding. Malawak po. Pat o lipat? Pat o lipat? Pat po, pat. Pat! We are rooting for you, Kuya Ding! Tayo ka dyan, Kuya. Matagal-tagal mo ding pinag-isipan yon. Mumultuhin ka kaya ng 50,000 pesos? O mababaon siya sa magandang alaala dahil tama ang desisyon mo sa araw na ito? Ang huli mong isinigaw ay pot. Kaya naman, babasahin ko na ang katanungan. This is your 150,000 peso question. Kuya Ding, wala ka ibang pwedeng tingnan at harapin kundi ako lamang. Hindi ka pwedeng tumingin sa iba. No coaching, please. Paalala, pag may nag-coach, kahit tama ang nasabi niya, kung may nag-coach, hindi na namin tatanggapin ang kasagutan niya. Magtiwala tayo kay Ding. Ding, nakapag-aral ka naman, hindi ba? Opo. Tapos ka ng elementarya? Hanggang high school po. High school graduate po ako Sa Samar nga lang po, hindi dito sa Maynila. Oh, it's okay. Maraming magagandang eskwelahan. Kamusta ang pag-aaral mo? Actually, masino po talaga ako. Kasi Mataas bang grade mo nung nag-aaral ka? wala pa akong level 7. Bali, nung graduate po ako ng high school, bali, salutatorian ako, 92 point something. Salutatorian ka nung high school. Okay. Naway natandaan mo pa ang mga itinuro sa'yo nung ikaw ay nasa high school pa. Dahil ang katanungan natin ay may kinalaman sa mga naituro sa atin nung high school. Opo. Specifically nung third year high school. Nung batch namin na third year high school, itinuro ito. Huwag ka munang sasagot. Opo. Antayin mo ang aking hudya. 2 beses kong
babanggitin o babasahin ang katanungan. Ding, God bless you. Mahilig ka ba sa math nung high school? Opo. Kasi hindi naman po ako nakaka-line of 7 sa math eh. Always po medyo mahirap siya pero wala pa akong line of 7 talaga. Always po passing lahat po ng subject. Oh, sorry na, nagka-line of 7 ako. Sorry. Nagbulak-bulak ko nun. Okay. Ding, ang tanong. Anong sangay ng matematika or sipnayan? Oh. Huwag ka munang sasagot, ha? Baba mo muna yung mic mo. Baba mo muna. Anong sangay ng matematika o sipnayan ang tumatalakay sa mga hugis, sukat, dimensyon, anggulo, at mga katangian ng espasyo? Anong branch ng mathematics yan? Yung pinag-aaralan yung mga shapes, angles, dimensions. Anong sangay ng matematika o sipnayan ang tumatalakay sa mga hugis, sukat, dimensyon, anggulo, at mga katangian ng espasyo? Naintindihan mo ang tanong ko? Ngayon, bibigyan kita ng 5 segundo para sagutin. Pakitaas ang mic, Ding. Timer starts now. Go! Angle po. Anong ba subject yon? Math po, math. Math po. Sa resyon pro, sa angular po. Ang tanong ko kasi, anong sangay ng matematika o anong branch ng mathematics ang tumatalakay sa mga hugis or shapes, sukat, dimensions, angles or anggulo at mga katangian ng espasyo? Ang sagot mo ay... Kasi 4 lang pa naman po ang division ng math eh. Sa angular po talaga po nababagay yung mga espasyo na resyon, proportion na sinusukat po ang mga perpendicular na sukat po ng mga angular eh. Alam mo, resyon, proportional to, perpendicular to, square, Tanong ko nga po, anong branch ng mathematics pinag-aaralan niya yung mga sinasabi mo? Ang sinagot niya kanina ay angle. Ang pangalawa niyang binanggit ay math. Tama ka ba, Ding? Kung tama ka, sa'yo na ang 150,000 pesos. Anong sangay ng matematiko o sipnayan ang tinatalakay? Anong sangay ng matematiko o sipnayan ang tumatalakay sa mga hugis, sukat, dimensyon, anggulo at mga katangian ng espasyo? Ang sagot ay... geometry or geometria. Geometry. Naging subject nyo ba yan dati, yung geometry? Yung geometric po, kasi absinus po ang namin, ang teacher sa math. Hindi po yan napag-aralan namin. Absent yung teacher mo sa math? Ayan. Uma-absent kasi yung teacher niya sa math, hindi niya tuloy na pag-aralan yung geometry. Sayang. Kasi marami siyang alam eh, yung mga angular, Yes, perpendicular. May mga Pero nyo po eh. very academic yung mga words na yun eh, Yes. di ba? Pero nyo pa eh, ako po always walang absent eh, kaya ito po tignan po sa card eh. Pero sinang umabsent? Yung teacher. Ano ko? Ano? Paano mo naman nasabing absent teacher mo? Kasi ako may hawak po ng susi eh. Oo. Kaya pala Kaya po salutatorian. ngayon ang anak ko po. Ha? Si Jim Carr. Ano no? Lagi pong high sinatindan siya, wala pong absent. Yung anak kong grade 7. Oo. Pero alam mo sana to, kaya lang, Hindi, absent po lagi ang teacher namin eh. Yung ano. Ano ko? Ano pa nga? May pero susi. sayang no, alam mo sana to kung di siya umabsent eh, no? Tama ba? Third year tinuturo tong geometry eh. Yes. Nung panahon natin, pero ngayon, grade 9? Ganun, Grade 9 o geometry. Paumanhin, Ding, hindi namin matatanggap ang Okay lang po, kasagutan kasi mo. ganun talaga. Malakas lang talaga ang loob ko. Ang importante po, ang pinakamalaga po sa akin, yung nakapag-try po ko. Dahil yun po talaga pinaka-importante para masubok ang kakayahan natin kung hanggang saan. Pero ang alam ko po, kung napag-aralan ko yan, palagay ko, masasagot ko eh. Oo. Hindi mo man nasagot, okay lang huwag kang lumapit, di sa'yo yan. Ano ko? Humahanga pa rin kami sa'yo, Kuya Ding, at maraming salamat sa pagdalo mo sa araw na ito at sumali ka rito sa aming Laro-Laro Pick. Thank you very much.
Na-enjoy mo bang experience? Enjoy po ako. Ha? Enjoy na enjoy po. At wala, sinabi ko nga sa mga anak ko, kahit anong mangyari, dahil matatag ako, ilalaban ko po talaga. Kasi, tulad ng sinabi ko, kung deserve ka sa ganung bagay, para sa'yo talaga yon. Mayroon pa pong ibang nag-aantay na para sa akin. Correct. Okay. Huwag kang magkilala. Bibigyan kita ng pampasalubong mo sa mga anak at sa pamilya mo. Okay? Salamat po, Oh, Mimi para Bay. happy-happy kayo pag-uwi. Palakpakan naman natin si Kuya Ding ng Muntinlupa. Yes.